Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dahil oras ay napaka-ikli hanggang ano po tayo, 1:15 into po tayo. Opo, para naman doon sa paghahanda sa ating pangatlong programa. Kasi unang programa po natin ay yung kanina tungkol sa hadith. Pangalawang programa, ito po pagkatapos ng Salatul Jumaa at palitan po tayo kay Sheikhuna, si Sheikh Muslimin at ako rin. At pangatlo na programa ay yung kainan mamaya, 1:15. At pangapat na programa ay sa Zoom na final sa pangkalahatan. Opo. Yun ang pang-apat. Pang-lima ay sa Arabic, si Sheikh Mikhail pagkatapos ng Salatul Asr. Waalaikumsalam. Okay. So, ito po yung pangunahing kung saan natin pong kumbaga ipinasok sa Zoom nang sa ganun ay mayroon pong makinabang sa ating mga kapatid na nais at gustong magkaroon ng dagdag kantimpala at laman patungkol po sa pananampalatayang Islam. Pero ang ating pong pinakano po ay kung ano ang napag-usapan po sa masjid. Kumbaga sa translate sa khutbah. Hindi natin po mapiperfect. Ang pinakamahalaga po ay meron tayong maibahagi kung ano man ang napag-usapan po sa masjid. So, bali every 2 weeks po, hindi every Friday. Kasi ang schedule natin ay every 2 weeks po. Okay, bali ang naging paksa po ng ating site ay patungkol po sa kumbaga mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Opo. Tungkol po sa mga biyaya ng Allah na dapat po nating pasalamatin po sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga iba't ibang uri na pagsamba. Nandiyan na si Brother Isa, naway patuloy pa rin na humaling po siya inshallah kasi alam po natin na siya ay inoperahan hanggang hindi pa rin naka-attend inshallah. Sana sa susunod na Friday kasama natin po inshallah. Diba? Si Sheikh. Okay. Patungkol sa mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dapat pasalamatin ng isang alipin ng Allah, marami siyang ibinigay na halimbawa. Opo. Na tumutukoy sa mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagsimula sa sarili. Halimbawa, sa ating sarili po, kung titingnan po natin, sa ating mga kabahabagi ng katawan, ito ay lahat po mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ating kumbaga pagsasalita, ating pong pakikinig, pagkikilos, yung ating pong kumbaga nararamdaman, mga pakikiramdam. Ang mga ito ay mga biyaya pa rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan mula sa ating sarili. Opo. Pangalawa, binanggit niya ng mga biyaya ay katulad po ng mga nagkaroon ng pamilya, nakapag-asawa. Yan, isa rin po yan sa mga biyaya ng Allah. Nagkaroon ng anak, mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kasama rin sa kanyang binanggit ng mga biyaya ng Allah ay kung tayo nagkaroon ng trabaho. Katulad po natin ngayon, lahat po tayo sa Saudi Arabia, na kaya tayo nandito dahil may trabaho po tayo. Kasi hindi naman pwedeng nandito tayo na maliban lamang sa mga visiting visa kasi siyempre. Pero tayo mismo ay talagang nagtatrabaho. So kabilang po yan sa mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kabilang din sa mga biyaya niya yung halimbawa nagkaroon tayo ng sabihin natin na lugar. Kung nasa Pinas tayo, sa Pinas tayo. Kung sa Saudi na sabihin po natin na maganda rin ang kumbaga sabihin pamamalakad, di ba? Kung ikukumpara natin sa mga ibang lugar, ibang bansa, may pagkakaiba po malayo, di ba? Opo. May pumapasok yata. So ang mga ito sabi niya ay lahat dito kabilang sa mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na may kasama ring kumbaga pagsubok. Opo.
masasabi po natin na tunay na biyaya ng Allah kung alimbawa ang tao ay nagagamit niya ang kanyang mga natatanggap na biyaya sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung alimbawa, binigyan ka ng biyaya pero hindi mo nagagamit sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito hindi masasabi na biyaya. Ito ay pagsubok at hindi po tayo nakapasa. Halimbawa, may mga tao na binigyan ng tagapaglikha ng magandang, kumbaga, kalusugan, di ba? Kompletong katawan. Pero pagdating sa mga pagsasagawa, pagsasatupad sa mga kagustuhan ng Allah, hindi niya nagagawa. Di anong halaga na tayo binigyan ng magandang, di ba? Kalusugan. Binigyan ng magandang pangangatawan pero hindi natin nagagamit sa pagsamba. Hindi ka nagdadarasal, hindi ka nag-aayuno, at iba pang mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na samantala, may mga tao na pinagkaluban ng Allah na sabihin natin na sa pagdating sa pangangatawan na hindi kumpleto, pero makikita mo na masigasig siya sa pagsasagaw ng pagsamba. Di ba may mga tao minsan na nakikita natin mismo sa mga post na hindi kumpleto pero pagdating sa pagdarasal, nakakapagdarasal. Siguro mayroon kayong minsan na napapanood na kulang ng dalawang paa pero subhanallah, nakakapagdarasal kahit nasa bahay na siya. Yung iba pa pupunta sa masjid na hindi kumpleto, di ba? Kaya mapapansin mo, yung isa kumpleto. Ibig sabihin, may biya talaga. Kaso lang, hindi niya nagagawa ang kanyang tungkulin bilang isang alipin ng Allah. Pero itong hindi kumpleto, maaari na hindi lang yung na tinutukoy, may iba pang mga kanyang kabahabagi ng katawan na may kulang, pero palagi siya nakakapagdarasal. Subhanallah. So, ibig sabihin mga kapatid na sa pananampalatayang sila, may mga tao na pagkaluban ng biyaya, pero hindi natuto magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pero kung alimbawa, binigyan ka ng mga biyaya ng Allah at ito'y nagagamit mo sa kagustuhan ng Allah, di mas lalong napakaganda, di ba? Mas lalo mong nakamit ang napakalaking biyaya ng Allah. Sa madaling sabi, ikaw ay talagang pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, pagdating sa biyaya, kung ito ay bibilangin, si Allah subhanahu wa ta'ala mismo nagsabi, maraming beses natin na nababanggit yan. Yung aya na sinabi ng Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kung inyong bibilangin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman din natin kayang bilangin. Wala ni sa atin na makakabilang. Opo. Ibig sabihin ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakarami po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Kaso lang, may dalawang bagay po, no? May dalawang bagay na tinutukoy natin na lahat tayo biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaso lang minsan yung pagpapasalamat, doon tayo nagkakaiba. Opo. Kasi kung tutusin, bawat kalagayan ng tao, si Allah pa rin ang nagbibigay sa atin, di ba? Anong kalagayan mo, siya pa rin ang nagkakalob sa atin. Hindi tayo pwedeng manisi ng mga ibang tao, kaya ka nang nagkakaganito dahil sa ganito, ganito. Hindi. Kasi sinong nagbibigay ng kabuhayan, nagbibigay ng kalagayan ng tao, di ba? Maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alimbawa, pagdating sa panustos, di ba? Minsan may mga tao na sinisisi niyang alimbawa, ikaw kaya ka nagkakaganito dahil tamad ka, parang ganun. Hindi ka nagtatrabaho, kung ano mga ginagawa mo. Eh, di ba, bawat tao, kung siyang tatanungin mo, gusto niya mamukha siya ng, di ba, karangyaan, maganda. Kasi siyempre, kaso lang, may mga panahon na dahil pa rin sa pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun pa rin ang nagiging kalagayan ng isang tao. Kaya, kung si tao, siya ay nasa sa kahirapan, ganun pa rin ang pagkakalob ni Allah sa kanya. Kung siya nasa kalagayan ng mayaman, ganun pa rin yun. Kasi hindi naman pwede na lahat tayo mayaman at hindi naman tayo lahat pwedeng mahirap. Kasi kung alimbawa lahat tayo mayaman, walang magtatrabaho kasi siyempre utos kung ba si kapatid may trabaho, di ba? Mayroon siyang mayaman na siya. Kaya hindi tayo pwede lahat maging mayaman. At hindi naman lahat maging mahirap. Ano mangyayari sa halimbawa sa komunidad, sa ating bayan? Kung puro halimbawa mahirap, di ba? Kaya si Allah, gumawa siya ng isang pamamaraan na ang kaning hikma ay para po malaman ng isang tao na bawat tao na nilikan ni Allah, nandun pa rin yung pagtutulong-tulungan. Kasi magtutulong-tulungan sila dahil
nandun na yung mayaman at saka pulubi. Kasi kung palang mayaman, hindi mo yan mautusan dahil mayaman siya, di ba? Kaya mayroon tayong nakikita na mismo na mga tao na mababa at mayroon ding mataas kasi para magsuportan po sila. Halimbawa, may pera na ngayon, mayaman yung tao, di kaya mayaman yung gusto niya magkaroon ng bahay. Para po pagtayo siya ng bahay, kuha siya ng mga labor, di ba? O babayaran siya. So yun, nagkakatulungan hanggang na nabubo po yung kanyang kumbaga gustuhan. Kaya ibinibigay pa rin natin yun sa kung saan siya pa rin ang nagbibigay ng kaluwagan, kayamanan o kahirapan. Kaya sa isang talata binanggit niya sa banal na Quran ang sabi po ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walau basatallahu rizq li'ibadihi labagaw fil ard walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadi khabirun basir. Tingnan niyo po. Sa unang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, at kung pagkakaluban ng Allah ng kaluwagan, halimbawa yung tao, bibigyan ng napakaraming kayamanan. Di ba mayroon tayong mga napapansin na dahil sa sobrang yaman niya, anong ginagawa? Nagluloko, di ba? Kaya sabi sa Quran, labagaw. Ibig sabihin na labagaw, kumbaga siya ay sabi natin, gumagawa ng kalukuhan. So, nagkaroon siya ng kayamanan, pero hindi niya nagamit sa kagusto ng Allah, pero ginamit sa kalukuhan po yun. Kaya sa pangalawang kasunod ng talata, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Subalit, siya la pa rin ang nagbibigay ng kung saan yung karapat dapat sa isang tao. Sa ibig sabihin po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, kung ano man ang katayan mo sa buhay ngayon, ibig sabihin yun ang kadar sa iyo ng tagapaglikha. At yun pa rin ang kumbaga mainam sa iyo na tanggapin mo yun. At least kumikilos tayo, gumagawa tayo para hindi natin po nasisi ating sarili. Sa ibang talata, ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sa kahulugan, siya ang nagbibigay ng kaluwagan sa ating pamumuhay at siya rin ang nagbibigay ng kahigpitan. Ibig sabihin, kahirapan. Kaya kung mahirap ka, hindi ka pwedeng sumisi sa ibang tao. Kung ikaw ay mayaman, hindi ka rin pwedeng magsabi na dahil si ganito kaya naging mayaman ka. Hindi. Lahat po yan ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para po maging ano po tayo, mapabilang sa masalamatin na tao o nagpapasalamat, ang gagawin natin kung tayo ay nasa kalagayan ng mababa, wag nating titingnan yung pinakamataas. Bakit? Para hindi tayo magkaroon ng inggit doon at maging dahilan pa na makagawa tayo ng hindi maganda, di ba? Kaya sa isang hadith, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man wa asfal minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum." So yan. Yan ang isang payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin nito, yung ang kanyang pag-aakala ay nasa baba po siya, huwag niyang tingnan yung mataas. Kaya tingnan niyo sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung mga nasa baba ninyo, asfala minkum. Opo. At wag niyong tingnan yung mga fawqakum, ibig sabihin yung mga nasa taas. Dahil kapag yun ay laging ginagawa ng tao, yan, magkakaroon siya ng inggit hanggang sa gagawa siya ngayon ng hindi maganda. Di ba? Dahil po lagi niya tinitingnan. So ibig sabihin doon, para maiwasan po yung masamang pag-iisip, na kung saan, kung ano man ang meron sa kanya, yun pa rin ang kanyang dapat pasalamatin sa Allahu subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin, wala na isa sa ating na may kakayahan na pwedeng makapagbigay, halimbawa, ng kung saan sabihin natin na para ang isang tao ay maging maganda kanyang buhay. Opo. At ganoon din, wala na isa sa atin na may kakayahan na kung saan nais niya na ipahamak ang kanyang kapwa tao, di ba? Kasi minsan may mga ganun na tinitingnan ka kung ikaw ay gumagandang buhay mo, so dahil sa inggit, gusto ko niya pabagsakin, di ba? O atake para pababa. May mga ganun na tao. Sana po ay ang mga Muslim at mananampalataya sa Allah ay mawala sa kanila kasi sa Islam, pinagbabawal po yun. Pero nandun pa rin tayo sa paniniwala o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung anuman nang itinakda ng Allah para sa atin, wala na isa sa tao na mapipigilan niya po tayo. Di ba? Di ba yung hadith na dua, marina, nabisado po natin yung pagkatapos magsala ng
mga obligado, di ba? May dua doon, yung Allahumma la mani'a lima a'tait, wala mu'ti lima mana'at. Ang kahulugan doon, aking Panginoon, la mani'a, ibig sabihin walang makakahadlang, walang makakapigil sa mga bagay na ipagkakaloob mo sa tao, sa amin. So doon tayo ngayon na kumbaga nakapokus, naniniwala na kung may mga tao na hahangad, nag-iisip na parang ibabagsak tayo, hadlangan tayo, ay hindi nila kaya yun kasi siya pa rin ang masusunod kung ano ang kagustuhan niya. Wala mu'tiya lima manaat, at wala ni isang makapagbibigay ng kumbaga mga biyaya o kagandaang pamumuhay maliban lamang sa ipahintulot ni Allah. Sa madaling sabi, kung ito'y pipigilan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang magawa. Kaya wala mu'tiya lima manaat. Ibig sabihin, aking Panginoon, kung ano man ang kumbaga ibibigay ng tao na gusto niyang ibigay, pero hindi kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi magaganap yan. So, may versa po yun, dalawa yun, di ba? Magbibigay ka ng maganda, kailangan pa rin yung pangitulot ng Allah subhanahu wa ta'ala para mapunta sa isang tao. Opo. Ganon din, gagawa ng masama para sa kanya, may pahintulot pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya doon pa rin tayo naniniwala na si Allah lamang ang may hawak ng lahat. Opo. Kasi kung halimbawa, isipin natin na kaya nagkaganito itong tao, na bagsak po siya dahil sa tao, so nawawala pa rin tayo doon sa ating pinaka paniniwala na siya lang may hawak ng lahat. Opo. Pero nandun pa rin tayo na hindi tayo pwedeng mag-isip na ibagsak ang kapwa at kumbaga gumawa ng hindi maganda. Sa isang talata, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ma yaftahillahu linnasi min rahma fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, anuman ang igawad ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa tao mula sa kanyang habag. Ibig sabihin kung anuman ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, habag at awa na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang makapipigil nito. Fala mumsika laha. Ibig sabihin, wala ni isang tao na binigyan ng kakayaan ng Allah na pigilan niya yung ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya at habag. Wa ma yumsik fala mursila lahu. At ganun din. At anuman ang kanyang pigilin, walang makapagpapakawalan nito pagkaran niya. Ibig sabihin doon, ganun din kung anuman ang alimbawa ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, wala ring makakahadlang po. Subhanallah sa kanyang alipin. Si Allah ang kumbaga dakilang makapangyarihan sa lahat at higit na may karunungan. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito po yung sinasabi po natin na kung saan may mga tao na dahil po sa kakulangan ng kaalaman patungkol minsan sa pananampalatayang Islam, kaya nagagawa po nila na minsan parang kaya nila na kaya nagpaplano sila, sige gawin natin to kasi para mahadlangan natin yung tao. Okay, gawin natin dito para ang tao ay maging maganda kanyang buhay. Kapag ang isang tao ay yan pa rin ang kanyang iniisip, lumalabas na nakakaligtan niya po ang tagapaglikha na siya ang may hawak ng lahat. So doon po tayo nagkakaroon ng pagkakasala. Kasi binibigyan mo ng kapangyarihan, lakas ang iyong sarili. Na para bang ikaw ay nakakapagbigay ngayon sa lahat, di ba? May mga ganun. Na ako dahil ako ang may kapangyarihan sa ngayon, kaya ako nagbibigay ng lahat. Hindi. Siya pa rin ang nagbibigay ng lahat. Kaso lang ginawa po tayong instrumento. Tayo ang naging daan o dahilan. Kaya di ba, dapat nandun pa rin kung mayroon tayong natanggap o mayroon tayong nabigyan dahil sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo po. Minsan sa mga pangyayari sa, halimbawa sa ospital. Okay. Yung nagkasakit. Ngayon, napagaling ni doktor, di ba? Di ba, mayroong mga tao na, di, magaling si doktor. Napagaling na yung pamilya namin na ganito. Akala namin mamamatay na siya, di ba? Pero ngayon, okay na siya ngayon. So, yung pagbabanggit mo na magaling si doktor, di ba, automatic yun? Nakakaligtan mo na parang may kakayan si doktor na siya ang nagpapagaling ng, di ba, may sakit. Si doktor, saan siya kumuha ng kaalaman, di ba? Alam al-insan na malam ya'lam. Ang nagbibigay ng kaalaman sa mga tao sa kanilang mga hindi nalalaman is si Allah pa rin.
Kaya nalaman ni doktor kung paano gamutin yung mga tao, kung ano yung mga klase ori ng mga karamdaman nila dahil ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. Kaya kung mayroon siyang napagaling, ito ay hindi kapangyarihan, kagalingan ni doktor, kundi sa kapahintulutan pa rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan, normal yan. Di ba? May mga tao na ganun. Kaya pag may saan tayo pupunta na doktor? Ay si ano, special yan, napakagaling yan. Hindi natin agad nababanggit na si doktor pinagkaluban ni Allah ng kaalaman yan. Di ba? Kaya dapat pwede na tayo doon kumbaga doon magpa-check up o magpagamot pero kaya na pa rin tayo humingi ng tulong po. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. So ibig sabihin patuloy pa rin tayo na halimbawa kung sino man ang pinagkaluban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaalaman at kung ito ay kailangan po natin pupunta at hingi pa rin tayo ng tulong doon pero wag na tayong mag-isip na parang siya lamang, di ba? So isipin natin na kung pahintulutan ni Allah, okay, alhamdulillah. Kung hindi, kasi tingnan nyo, hindi naman lahat ng nagpapagamot, di ba? Hindi lahat. Kasi kaya makikita yung mga ospital, pabalik-balik ang mga tao. May mga iba dyan, sabi na, sawa na. Hindi na nabibigyan ng gamot. Kaya, subhanallah, ito, isang kwento na, no? Matagal na palagi dinadala ospital. Malaki na gastos. Alam niyo, sumuko ng mga doktor. Ang problema, yung pasyente, talagang ang gusto niya lagi sa ospital kasi para pag sa ospital, medyo nararamdaman, okay. Kaso lang, pag inilabas na naman, nandun pa rin. Ang nangyari, dahil sa laging binabalik sa ospital, nagsawa ngayon ng mga doktor. Sabi nga nila, doon sa mga anak niya, huwag niyo nadalhin dito yung magulang ninyo. Alagan nyo na lang sa bahay kasi wala kaming, kumbaga, sumuko na sila. Wala kaming alam na gamot na alam namin na makakagamot sa kanya na hindi namin nagamit. Pero wala pa rin nangyayari. So isipin nyo, ibig sabihin nun, may mga sinusukuan po sila, di ba? Tapos sabi nung magaling siya. Kasi pag sinabi magaling, talagang, di ba? Kaya ibig sabihin nun, siya la pa rin ang nagbibigay ng, kumbaga, kagalingan ng isang tao. So tayong mga Muslim, mananampalataya, basta huwag tayong magtiwala kaagad o parang 100% siya. So nandun pa rin tayo sa, ya Allah, sana ay maging dahilan po siya. So ang titingnan po natin yung mga gumagaling. Alam mo, may gumaling, kahit tayo pupunta kasi may gumaling na, naging dahilan po siya. Pero yung sisiguraduhin mo na si makakapagaling po sa may sakit, wala doon kasi wala siyang kakayahan at walang kapangyarihan. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, gagamitin po natin ang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa ating sarili or gagamitin po natin yung mga ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga biyaya sa kanyang mga alipin na kung saan, kung ano yung mga kanilang kakayahan at kapangyarihan ipinagkaloob ni Allah. Pero hindi ibig sabihin ay may 100% tayo na sila la ang pinaniniwalaan. Hindi po. Nando pa rin tayo na si Allah pa rin ang makapagbibigay ng lahat. Ako, inom ako ng gamot ngayon dahil halimbawa sumasakit ang ulo, halimbawa, so sila pa rin ang magbibigay ng lakas, bisa ng gamot. Hindi itong gamot. Kasi maaari na kahit daming gamot na inumin mo, wala pa rin mangyari, di ba? Ay sabi nga nila, kapag siya lang magbibigay ng gamot, walang imposible kahit na wala kang, kaya ang Suratul Fatiha, isa rin po yan sa nabanggit sa hadith na ito ay gamot, sabi ng propeta, sa lahat ng mga karamdaman. Bakit binabasa natin? Di ba parang ganun, tanong yun. Ang ibig sabihin nun, tayo ang hindi mabisa. May kulang kasi kung halimbawa, sasabihin natin na parang hindi tama yung hadith, mali tayo doon. Ang kaso lang, yung bisa na yon hindi tumatala po yan dahil tayo ang mahina. Di ba? Tayong mahina. Tingnan niyo, may mga tao na alhamdulillah sa kanilang kumbaga lakasan ng iman, kumbaga pananalig ko Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ba? Pinupunta rin sila na may mga klaseng karamdaman, hindi yung sa ospital, sa bahay, tapos magbabanggit siya ng mga ayat, inuminom, pag ilang minuto mararamdaman mo na, wala. Sa amin, may isang, marami, pero isa lang nasusubukan ko rin, na napupuntahan doon, isang scholar. Talagang pipila ka talaga. Opo. So, pinagkaluan ng Allah ng kaalaman at pinapahintulutan pa rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na may mga taong napapagaling na hindi sa kanyang nanggaling, kundi mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, wala siyang ginagamit, maliban lamang sa tubig.
Di ba? Tubig lang ang ginagamit. Dalawang klase. Tubig na magdadala ka ng tubig. Pagdating mo doon, siyang mag-ruqya, magbabasa, mga talata sa Quran, tapos yun ang inumin ng may sakit sa kanyang katawan. Tapos alhamdulillah, sa paintulot niya lang, may mga gumagaling. Kaya maraming mga pupunta. Or mayroon siyang doon, nakahanda na mga tubig. Kung magkano sa labas, yun pa rin ang price niya po. Ibig sabihin nun, tapos may ruqya na. Nabanggitan niya o nabasa niya ng mga talata mula sa banal na Quran. Ito hindi naman ito masama sa Islam, pinaintulutan. Basta ang binabanggit doon ay banal na Quran. Kasi maski sa kapanahonan ni Propeta, may mga nabanggit doon na ang Propeta ay may mga itinuro na binabanggit, kumbaga laban po sa masamang balak o di kaya mga waswas ni Satanas. At maging dito po, mayroon sa tukba dyan, first time ako makapunta, opo, isang scholar din, dinadayosan, pero hindi ko pa maalala kung saan banda kasi matagal na. Sinamahan ko ang isang kasamaan po natin, si Abdul Salam. Pinustad sumama ka para makita mo kasi may kakilala siya na ibang lahi, magpapagamot, so doon niya dinala. Pila-pila din mo sa kanila. So iba na naman yung kanyang klaseng pagpapagamot. At pag nakapasok ka doon, ilalagay ka sa isang kwarto. Pag nilagay ka sa isang kwarto na may mga halimbawa, separate yung babae, separate yung lalaki. Tapos may sound box na siya na malagay doon sa bawat kwarto yan. So magbabanggit siya, magbabasa siya ng Quran, alhamdulillah, magandang pakinggan. Pag nagbabasa siya, sa ipinapahintulot niya Allah, kapangyarihan na binibigyan ng Allah sa kanya, subhanallah, kung anong may karamdaman doon sa nasa loob, parang nga yata, kikilos yata, parang matatamaan. So, alima, si Pulan, nakarinig ng ayat, so medyo na parang yata, parang may sa kanya. Ang tawag doon, inasiba. Na yun, may sanib. So, kasi may mga tawan siya doon, si ganito, parang natama, no? So, isiseparate na sila. Hanggang sa ipunin yung mga parang nasaniban. Pero yung mga iba, walang, hindi gumagalaw, walang problema doon. Pauwi niya yun, tapos bibigyan niya ng din, mga tubig, may mga tubig din doon na ganito. Kung ano magkano, parang sa Pilipinas yun nasabi ko. Kaya hindi ako nagtaka nung nakita ko yung tsaka si pares na sila. So alisin nga doon, tapos magdadala ka ng tubig ng may ruqya. Pero yung nakitaan ng parang may iba yun. Kasi bubog sarang doon na maraming mga talata na babanggit niya sa kanya hanggang sa maging okay na. Hanggang sa mawala ng yung kanyang kumbaga problema. So yun, nakapunta ko doon. Sabi, maganda rin ito. So ibig sabihin mga kapatid, subhanallah. At ang kwento daw, may mga matagal na dinala sa ospital, hindi gumaling. Pero nang dalhin doon, gumaling. Opo. Subhanallah. Pero kung titingnan nyo, ito ay talagang mas may tiwala tayo kasi ang ginagamit niya ay mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, yung sinasabi ko doon, maraming mga ilang bis dinadala sa ospital, gumaling. Pero dinala doon, gumaling na. Dito gumastos ng malaki, milyon-milyon. Dito gumastos kasi wala silang price na magkano. Walang isusulat doon na ito ang babayaran mo. Kumbaga donation. Kasi ako, yung totoo, nakapunta dalawang bis doon sa Pilipinas, magkano bang ibibigay natin? Siyempre, sabi ng hindi, wala yan. Malang yan. Bukal sa kaluban. Diba? Magbibigay ka ng 100, 200, 500. Isipin mo, sa ospital, magsasabi 3,000, ibibigay mo, di ba? Ito, hindi nahirapan, tapos magbibigay ba ng kukunti. Kaso lang, dahil sa siyempre, siguro, inisip ng tao, siyempre, hindi na niya kailangan yung pera. Kasi parang para kay Allah subhanahu wa ta'ala yan, may magbibigay na 500, 1,000. Hindi minsan naalala ng tao na ang pagbibigay ng sadaka sa may sakit, isang uri yan na paggagamot. Isa rin uri ng paggagamot po ay ang pagbibigay ng sadaka. Di ba, isa rin sa hadith ng propeta sa kahulugan po na gamutin ninyo ang inyong, kumbaga, pamilya o di kaya may sakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaka. Kahit hindi ka ano-ano or hindi ka brother. Opo, hindi. Yung kahit sino, bibigyan mo ng sadaka.
Halimbawa, ikaw may pamilya na malalang karamdaman, yun nga, pwede ka umipon ng mga tao, lalong-lalo yung mga nakikita mo na mahirap sa buhay, di ba? Yun, maganda rin yun na sadaka sa kanila at walang imposible na. Subhanallah. So, ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi lang po ang tao na pag may problema nakaramdaman, ospital kagad. Bakit hindi lang susubukan, talagang dapat mayroon kang tiwala, paniniwala doon sa hadith ng propeta na gamot, di ba? Kaya may mga tao na yan ang ginagawa po nila. Mag-ipon sila sa mga tao. Di kaya, alam niya kung sinong pulubi sa kanilang lugar o sino yung taon na inaabot niya yung sadaka niya. Hanggang sa, yun para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, maaari na maging dahilan doon sa paintulot niya. Ang mahalaga doon yung ating sinusunod kung ano man ang mayroon katuruan sa Islam. Dahil ito ay hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At saka sigurado, kung alin mo, hindi ka pa rin, wala pang pagbabago, sabi natin, walang masama na pupunta ka rin sa ospital. Doon magpagamot, kaso lang, yung layunin po natin, yung intention po na kailangan pa rin, nandun na, si Allah pa rin ang makakapagbigay ng gamot po sa ating pong mga pamilya. So mga kapatid, mayroon akong natitira ilang minuto po. Dahil po doon po nagtatapos ang ating maikling translate po sa ating sheikh sa araw ng Friday patungkol sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin pong pasalamatin sa Kanya. Kung anong mayroon tayo, kabilang po tayo sa kukunti lang mga natatanggap na biyaya o kabilang sa maraming natatanggap, ano pa rin, patuloy pa rin tayo na nagpapasalamat sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang pong mga ipinag-uutos po. So, ang pinaka the best, hindi natin makakaligtaan ng biyaya ng Allah ay ating pagiging isang mananampalataya po sa Kanya. So, gawin po natin itong katanungan na inshallah. Sa may mga gustong magtanong, pwede po tayo magtanong inshallah. Sa aking natitira ang ilang minuto. Kaya napaka napaka-importante din na matutunan natin yung dikir ba? Tama. Tanong ba yan? Tanong. Hmm. Okay. Pinapa-approve ko lang tayo yung staff ko. Okay. Okay na yan. Yan ang tinatawag na comment, di ba? Kaya, natawa ako, papagod niya ako sa pa-approve. Alam mo na yung story niya yung ganyan. Di, okay na yun. Maganda yung payo ni kapatid. May isang scholar na, sino ba yun? Si Zainal. So, may tatlong bagay siya na binanggit. Tatlong bagay na binanggit. Sabi na kapag ito ay laging ginagawa ng mga kapatid natin, dadami at dadami ang kanilang mga biyaya insyaAllah. Isa rin po sa nabanggit niya dun yung tahajud, no? Pagdadarasan lang. Tahajud. Kaso lang, di ba? Siya hindi pa nakapag-tahajud. Mahirap yan dahil unang-una, gigising tayo ng alas 12, alanganin, di ba? Parang ganun. Ito yung isa rin po na sabihin natin, mahirap sa ano, di ba? Sa pagdadarasal. Sa mga iba dyan, na pagdarasal, madali. Pero ang tahajud, isa rin yan. Ang salatut tarawih, madali kasi, di ba, hindi pa tayo natulog. Ang tahajud, dahil siyempre, di ba, ang pinakamainam, sabi po ng mga scholar, yung nakatulog ka. Ako pala may tanong ng gano'n, sir. Paano yung nagtatadyo ng puyat? Kaya puyat na, hindi na nakatulog. Okay. Kaya nagtatadyo na lang siya dahil tapos anantay na lang yung kanya. Tanggap pa rin ng kanyang biyaya kasi pagsamba kasi siyempre ginawa niya basta para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang sabi po ng mga scholar, pinakamainam pa rin yung talagang natulog. Kasi di ba yung aya na sa surah to al-sajda, yung nagkakamali, doon binanggit ng tagapaglikha na yung sila'y gumigising mula sa kanilang mga igahan. So, ibig sabihin, nakatulog. Tapos yung ibig sabihin nun, nagtahajud sa kanilang humingi ng kapatawaran sa Allah, humingi ng biyaya at nagsumamo para sa Kanya. So ibig sabihin nun, pwede pa rin yun, tatanggap pa rin yun kasi katulad natin na, alimbawa, di ba tayo, nasanay tayo itong Ramadan, may programa tayo. Alimbawa, sa Islamic City, natatapos ang programa namin alas 12. Kung matulog ka, wala na kasi ano na, yung mga ibang masjid dito, 12 o'clock nagsisimula na, di ba? 12:30. So tayo mismo, experience namin, alos hindi nakakatulog tayo. Diris yung tahajud natin, parang ganun. So tanggap pa rin yun, pero mas may pa rin yung may tinatawag na sacrifice, yung udahya. Ang sacrifice dun yung sarap ang tulog mo, di ba? Tapos yung gigising ka at mag-ablusyon ka,
magkaiba pa rin sa biyaya doon sa nakagising na. O, di ba? Kasi sino naman ang kung tayo ay masusunod, di ba? Sa sarap ng tulog natin, gigising na walang-wala. Kaso lang, dahil para kaya pinipilit natin na gumigising tayo. So maganda pa rin na mainam pa rin na yung nakatulog tayo kahit 30 minutes basta at least nakuha natin yung sunna. Nakatulog tayo ng ilang minuto po. Opo. Bilang pagpapatuloy doon sa nabanggit natin kapatid na yung tahajjud, di ba? Isa rin yung nasabi na pangdagdag na mga gantimpala. Biyaya. Pangalawa ay pagbabasa rin ng Quran, kasama ron yan. Kasama ang Quran, magbigay ka ng oras. Kasi sa Quran po, may isang hadith ng propeta sa kahulugan na yung palagi nagbabasa ng Quran, may isang hadith na ipagkakaloob ng Allah yung mga inihiling sa kanya sa taong laging humihiling pero hindi nagbabasa ng Quran. Halimbawa, wala kang oras sa pagbabasa pero lagi mong ginagawa, nananalangin ka, di ba? Aking Panginoong ganito, ganti pala, biyan mo ako ng marami ganito. Pero itong tao, hindi nakakapagbigay ng oras para magdua, kundi basa na basa ng Quran. So ang sabi po sa hadith, yung iniling ng tao na ito, mas higit pa na ipagkakaloob nila doon sa lagi nabibisa sa pagbabasa ng Quran. So ibig sabihin noon, dahil siyempre, salita ng Allah, siyang lagi mong kausap, di ba? So nabibisi ka sa kanya, so lumalabas doon, nandiyan pa rin si Allah na makapangyarihan lahat, nagbibilangat. At pangatlo doon, ang sinabi niya, yung lagi tayo nagditikat. Tulad ng nabanggit ng kapatid, ano yung mga dikat na mga mahalaga sa umaga at sa gabi at kapag ito ginagawa po natin, dagdag po yan sa mga ganting biyaya ng Allah na kung saan yung mga nakatakda may bonus yata kumbaga. Okay po, mayroon na akong natitira, 4 na minuto lang, 3 minuto. Halimbawa, Ustad, yung translated ng mga puntahan nabasa mo kayo para Ano po? Translated. Sa Tagalog. translation. Translation. Hindi siya Arabic. Hindi siya translation. Tagalog lang. Okay. Mayroon pa rin tayong gantimpala doon kasi siyempre yung oras na ginugol natin doon, opo, may gantimpala. Pero yung mismong mga litra na Arabic, walang obra kapag yun ang nabasa natin kasi nandong yung sinabi ng propeta, bawat litra ay may 10 asana. So, ibig sabihin, may 10 mabuti doon na matatanggap ka kasi ang binasa mismo ang Quran. At yung oras mo na ginugol mo doon. Pero yung pagbabasa rin sa translate, may gantimpala pa rin yun. Kasi yung oras na nagugol sa landas ng Allah, sigurado po yan, basta para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung Ustad sa sa cellphone lang, magbabasa. O pwede rin. Hindi rin. Opo, kasi Tinan mo yung nagkita kanina sa cellphone ka nagbabasa, di ba? ngayon na I think na ngayon. Opo. Tingnan niyo ngayon. Dati-rati sa mga masjid, talagang Quran ilalagay. Ngayon may mga nakita ko na imam, Quran, cellphone ang dala-dala. Kahit din sa Riyadh, Ustad, sa Medina, yung nag-iimam daw. Oh, mas madali. Kasalanan lagi sa libro. Ayan. Ang hindi pinapahintulot, yung halimbawa, nakabukas, di ba, yung Quran? Nakabukas. Tapos pumunta ka na sa CR, nakabukas, di ba? Yun ang hindi pinahintulot. Kaya sabi nga nila, dapat, sigurado yun na pagpapasok ko sa CR, nakasarado yun. Yun ang pinakando doon. Kasi siyempre, bilang ano po doon, dahil di ba nabanggit na huwag ipasok. Halimbawa, mga sulat na Arabic sa loob ng kasi yun ay mga aya ng Allah. Kaya kung nakabukas, parang pumasok ka na may papel na nakasulat doon, di ba, na dinala mo doon. Kaya i-close mo na yun. Sa pausa. Walang udo sa nagbabasa sa Quran sa cellphone. Kailangan mag-udo kahit walang udo. Okay, so obligado pa rin na may ablusyon tayo. Pero kung alimbawa magbabasa pa rin na walang ablusyon, may ganti pala pa rin yun. Kasi hindi naman buo mismo yung Quran na dala-dala natin doon. Magkaiba pa rin yun. Pero ang advice pa rin ng mga scholar doon sa aya na pagbabasahin mo ang Quran, dapat may ablusyon ka. Yun ang pinaka doon. May ablusyon po tayo. Dahil magkaiba pa rin yung may ablusyon kasi tahir po siya at saka yung hindi nag-ablusyon. Kasi yung walang ablusyon, nasa kalagayan pa rin ng hadathil asgar. Ay, tulad yung ginagawa ko sa lugas ka muna kasi hawakan ko yung kuras. Pero nakapagulo na ako.
Sawa kami ko, hugas kami, babasa ka. Okay Eh, lang. nakaudo ka pala, bakit ka pa magugas? Kasi, di ba, yung minsan nakawak kami yung mga bagay na hindi na Ano yun? Tama daw. Opo, Pamilyar ka sa kanduri? kanduli. Yung pagkain nga, di Ah, kanduri. Kandilimakan sa amin, sa Maranao, kandilimakan, kapag na, sa Maguindanao, kandilimakan, di ba? Hmm. Di ba yung pasok sa bilaan? Yan na, isa rin yung, Sa- Kultura mo yan doon sa atin, di ba? isa rin yan ngayon sa kasalukuyan na talagang hindi po nakakaisa po yung mga scholar po dyan. May mga scholar na kasi mga sanaw na pa, ito yung ginagawa nila at hanggang ngayon hindi pa rin nila hininto yan. At ngayon, ibang mga scholar ay hindi sila pumapay kasi nahulog po sa tinatawag na bidaka. Kasi wala nang patunay na ito ay ginawa ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nagagawa yan sa di ba, di ba, for blessing ng family, nagpapakain sa mga Kasi magkaiba pa rin yung sadaka at saka yung pagbibigay ng sadaka doon sa panahon yun na halimbawa. Kasi halimbawa sa amin may tinatag na 3 araw, nagpulong-pulong sila, may 7 days. Opo. So lumalabas po doon, yung ibang halimbawa mga eskolar na pinangahawakan nila ay sadaka kaya nagbibigay sila ng nagpapakain yun ang pinakano doon. Yun ang ano, kasi kandilima kan Tagalog salita namin po yan. basta sa sadaka. Kaya nga sabi ko po, yung mga ibang scholar na sumasang-ayon doon sa nagpapakain, sa kanila ay sadaka yun. Yung iba ang kanilang katwiran ay adat, ibig sabihin kaugalian ng mga kultura, hindi pasok sa parang ganun. Pero sa kabila, tayo alhamdulillah, hindi tayo sumasang-ayon doon dahil siyempre wala tayong katibayan na hadith na ito ay ginawa ng mahal nating propeta. Kung may mga paliwanag po sila at papansinin mo, kaya tayo nakikinig ng maayos, nagbabasa para makasigurado tayo kung saan po tayo papanig. So doon pa rin ako sa ngayon sa hindi po nagpapakain. Kailangan talaga patuloy na yun. Kaya sabi ko kung doon ka sa ano po pinanindigan na sunna, Sa sadaka, yan. ang sadaka pwede naman magsadaka after ilang araw. Huwag mo na lang iano mo doon. Kasi may mga katibayan na hadith na ang sabi doon huwag kayong mapakain. Ang maggagawa ng pagkain yung mga kapitbahay tulad ng nangyari kay Alu Ja'far, nasabi ng propeta na gumawa kayo ng pagkain para sa pamilya ng. So ito yung mga katibayan at mayroon pang mga dalil na patunay na kung saan na talagang hindi pwede. Yung ibang mga masasakit ng mga paliwanag nila parusaan sa kabilang buhay, sa libingan kapag ito ay kaya kung papakinggan niyo silang dalawa, ano po, hanggang ngayon, kasalukuyan pa rin na ano yan, hindi sila nagkakasundo. Opo. So tayo, mga Balik-Islam, kung ano man ang ating marinig na at doon tayo naniniwala, yun pa rin ay pagpatuloy natin. So, ang pinakamainam, pagpatuloy yung pag-aral at doon tayo sa hindi nagpapakain. Paano po sa naman yung ano, yung papa-birthday yung anak mo tapos mo papakain ka? Ayun. Ito, tapos ng oras natin. Tapos ng oras natin, mayroon tayong Zoom na si Sefo na. Okay, hanggang dito po lamang kasi tapos na kaming oras, sumubra pa ng ilang minuto. Di bali po sa susunod, inshallah, pagpatuloy natin po, inshallah. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung narinig kasi yung